bagong sekretary ng PCO ay nako, naging bugot na agad mga kabalitaan na kauupo pa lang ho. Ayaw magkomento ang Malacanang sa lumabas na ulat na cocaine overdose ang sanhi ng pagkamatay ng negosyante na si Juan Paulo Tantoco. Makikita ninyo doon sa police report ay nandoon ang pangalan ni First Lady. Sa kanya pala nang galing ang fake news. Tantoco's death? Yes po. That's a private matter. I cannot comment on that. Lalo pa po kung alam po niya na may mga susunod pang mga complaint na isasubmit. Yung section po siguro. Dagdag Balita News Update. Alright, welcome back mga kabaitaan. Nagbabalik na naman ho tayo para ho sa paglalahad naman ng panibagong balitaan, impormasyon, komprehensibo na mga balitaan ho dito sa ating munting bahay. Pag-uusapan ho natin yung paglabas ho ng resulta sa ikinamatay ho ni Tantoco, kung saan po ito ay ayon pa sa report ng LA Police Department, kung saan po ay na-overdose sa cocaine mga kabalitaan. So ang tanong, saan ba galing at kanino ba nanggaling itong cocaine na ito? Na kung saan nagkaroon ho ng kunting kasiyahan pagkatapos ho ng pagdalo nila sa isang malaking event ho ng mga Filipino artist at doon ho nagsimula yung kanilang pagsinghot mga kabalitaan. So tuloy, natuluyan. Hindi na ho nakahinga at hindi na ho nagising ito si Tantoco. Ang masaklap pa ho dito mga kabaitaan, kasama ho itong si Liza Tanas, na siya pa naman yung FL mga kabaitaan na asawa ni Boy Singhot. Ang masakit isipin ho natin kung sino pa ho yung tagapagtupad ng ating batas, ay sila pa ho talaga ang gumagawa ho ng krimen o kalukuhan. So kung wala hong kapera-pera yung taong involved sa mga itong usapin, nako, sigurado may kalalagyan. Kasi bali-balita nga po mga kabaitaan, ang nangyari daw ay nahanapan, nakitaan ho ng mga residue ho ng ginagamit no nilang cocaine. At ano naman ho kaya mga kabaitaan ang magiging aksyon at hakbang? At kung ito ba ay mangingialam ang Malacanang mga kabaitaan? Sa tingin ko po 100% hindi mangingialam yun. Dahil may aligasyon na ngang bangag itong si Bongit, ay ba't niya pa papakialaman? Nga siya nga, isa rin pala nga bangag mga kabalitaan. So kailangan malaman talaga ng taong bayan kung ano ang stand ho ng Malacanang. Pero sa balitang ito medyo malabo ho. Dahil hindi ho pumalag itong Malacanang at yung bagong secretary ng PCO, kabago-bago pa lang ho, talagang naging, ewan ko lang, bulok na bulok talaga mga kabalitaan. Naging oplok rin siya at hindi ho siya mga kabaitaan nakatakas sa mga pagtatanong ni Erin Santos. Dito ho ay talagang na-corner, na checkmate ho itong si Boy Calvo, na si bagong itinalagang secretary ho ng PCO na si Dave Gomez mga kabalitaan. At ito naman hong si Chua ay hindi rin nakaligtas kay Manong Ted. Nagiging ob-ob rin siya kung ano bang ibig sabihin ng forthwith mga kabitan at shall. Hindi niya maintindihan yung mga sinasabi niya dito kasi nga litong-lito siya sa panggigipit sa kanya sa mga tanong ni Manong Ted mga kabalitaan. Pero bago pa po ang lahat, dito muna tayo kay Senador Amy Marcos. Humiling ho siya ng full report ho sa palasyo ng pagkamatay ho ni Tantoco. Ang tanong ay makipag-cooperate ba dito ang palasyo? Anyways, pakinggan muna natin dito mga kabalitaan sa ating pasiuna ho at paunang balita ho natin dito sa ating munting bahay. Humihingi ng full report sa Malacanang si Senador Amy Marcos kaugnay sa pagkamatay ni Paulo Tantoco sa Los Angeles noong March 8. Kasama na riyan ang anumang direct o indirect na pagkakasangkot ni First Lady Liza Araneta Marcos. Kasama ng unang ginang si Tantoco sa delegasyon ng mga dumalo sa Manila International Film Festival nang masawi ang Rustans executive dahil sa drug overdose ayon sa isinasagawang investigasyon. So, klarong-klaro ho, talagang pinagfiestahan ho ito na sa social media at sa mainstream media ang naging resulta ho ng mga otoridad dyan sa Amerika na kung saan ay kumpirmado na cocaine ho talaga. Una, talagang ipinaglalaban pa ni Awaw Castro dito mga kabalitaan na sinungaling daw itong si VP Sara Duterte. Ipinagtanggol niya pa yung kanyang among puro bangag mga kabalitaan.
Yun ang mahirap kasi. Kasi pag wala ho kayo sa, hindi kayo panig ho sa katotohanan, talagang hindi ho talaga kayo patutulugin ng inyong konsensya. Mas lalong tatambakan ho kayo ng malaking problema at kayo'y paikot-ikutin lamang ho sa inyong mga kasinungalingan dyan sa Malacanang. Pero, ayon pa nga dito mga kabaitaan, itong bagong sekretary ng PCO ay nako, naging bugot na agad mga kabaitaan, nakauupo pa lang ho. At hindi ho siya talaga tinantanan ni Eden Santos. Ito po ang balita ngayon mula dyan sa Net25 News. Yun ang bagong talagang kalihim ng Presidential Communications Office na pribadong bagay ang pagkakasangkot kay First Lady Liza Araneta Marcos sa pagpanaw ng negosyanteng si Juan Paulo Tantoco. Kaya tikom ang bibig ng Malacanang sa naturang issue. So yun ang masakit dyan mga kabaitaan. Ba't niya po ba nasabi na it's a private matter? Na kung saan ang sangkot naman ho dito ay mga opisyalis ho ng ating gobyerno. Si FL, asawa ho na ni Boy Singot. Itong si Tantoco may posisyon ho sa gobyerno. Itong asawa niya may posisyon din ho. Kung kayo po ay may katungkulan ho sa ating gobyerno, you're counted also as one of the public officials or government officials. So hindi maaaring sasabihin yan ni Dave Gomez na it's a private matter mga kabalitaan. Malaking kabubuhan ho yung sagot na yan. Malaking kawalang hiya no yan. O baka natakot lang itong magkomento dahil kauupo pa lang, baka bukas makalawa, papalitan na ho ito ni Bonget. O di ba? Napakasimpleng tanong at simpleng sagot lamang. Well, we will wait for the final statement or advice by our president kung ano po yung komento ho namin dyan. So far, as of this time, hindi ko pa po nakausap yung presidente. So maaari ho yung sabihin na gano'n na simpleng sagot mga kabaitaan. Hindi agad-agad sasabihin, well, I don't wanna give my comment on that particular issue because that's a private matter. How dare you to say that? Ang na-involve ho dito yung public officials. So, napakabugok mo talaga, Boy Calvo. Itong si Berwin mga kabaitaan talagang hindi pa alam anong gagawin niya bilang secretary ng PCO. Nakakatakot to mga kabaitaan. Talaga tong si Mang Kanor mga kabaitaan dapat talaga matuto na ho ito kay Eden Santos kasi pag naandyan ho si Eden Santos, nako. Masisira lang yung araw mo dyan kay Eden Santos. Kaya humanda ho kayo, Boy Calvo. Kasunod na rin ito ng ulat na cocaine overdose umano ang naging sanhi ng pagkamatay nito. Eden Santos sa balita. Ayaw magkomento ang Malacanang sa lumabas na ulat na cocaine overdose ang sanhi ng pagkamatay ng negosyante na si Juan Paulo Tantoco. Si Tantoco ay namatay noong March 8, 2025 sa Beverly Hilton Hotel sa Beverly Hills sa Los Angeles County, California. Isang araw pagkatapos dumalo sa Manila International Film Festival o MIFF bilang bahagi ng entourage ni First Lady Liza Araneta Marcos. Naging ugat pa nga ng World War sa pagitan ni na Vice President Sara Duterte at Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro ang issue dahil sa pagsasangkot kay First Lady Liza sa pagkamatay ni Tantoco. Nung nagkaroon ng malaking krimen sa Estados Unidos na merong namatay dahil sa drug overdose at kung makikita ninyo doon sa police report ay nandoon ang pangalan ni First Lady Liza Marcos na isa sa mga tao doon sa loob ng kwarto kung saan yung tao ay nag-overdose sa suspected drug overdose sa hotel room at ang daming nakikitang white powder substance na sinabi doon sa police report ay suspected cocaine din, ay bigla nilang kinuha si Pangulong Duterte. Sa kanya pala nang galing ang fake news. Siya pala ang source ng fake news na ito. Tingnan nyo guys, galing daw kay Bibi Sara yung fake news na ito. Pero ngayon, lumabas na yung katotohanan. Wala nga kayo ni isang comment patungkol dyan sa unang araw ng pagkamatay ni Tantoco, hindi nga kayo nagbigay ng opinion nyo. At saka talagang kinukontra nyo lang yung mga sinasabi na ni VP Sara Duterte na against ho sa inyo. At wala ho kayong pinatutunayan patungkol ho sa aligasyon na gumagamit ho ng cocaine ito sa Tantoco. Ngayon lumabas na ho ito. Ano na magsasabihin nyo kay Inday Sara Duterte? O malamang mag-aalibay na naman ho kayo niyan. Dahil pahiya ho kayo sa naging resulta ho sa kaso ni Tantoco.
So dito na ho lumalabas mga kabaitan ang katotohanan na itong Malacanang na ito, itong PCO Undersecretary Anticlerño mga kabaitaan, ay ang trabaho nito ay talagang pagsisinungaling lang talaga para ho maligaw yung taong bayan sa kung ano ang katotohanan. Hindi naman basta-basta magsalita si Inday Sara Duterte kung wala ho itong pruweba or ebidensya man lang mga kabaitan. Ikaso lang, ang trabaho nito ay kukontrahin lang mga kabaitan si Inday Sara na hindi niya iniisip bukas makalawa sa susunod na mga araw ay babalik, magbabounce ito sa kanya mga kabalitaan. Na pinapakalat laban sa unang ginang kay First Lady. Nitong linggo ay kumalat sa social media ang report mula umano sa website ng County of Los Angeles Medical Examiner na may case number 2025-04377 na ang sanhi ng pagkamatay ni Tantoco ay dahil sa paggamit umano ng cocaine. Nakalagay rin sa Medical Examiner na ang iba. So, ika nga ni Gas Abilgas ang ebidensya, hindi daw magsisinungaling mga kawitan. Napakaklaro ho, Juan Paulo Tantoco, may case number pa nga ito eh. Cause A, cocaine effects. Wala nga nang kasulat nga cause B dito eh. So hindi nila dapat itong hayaan na lang. Kailangan ho sila managot sa taong bayan mga kabitan. Kailangan may pagpapaliwanag ho sila dito para malaman ho, lalo na po mga kabalitaan na itong si Bungit ay inakusahan na isa ho talagang bangag mga kabalitaan. So kung wala ho silang masasabi rito, iwas pusoy, tikom ang bibig, nako sigurado, may pinoproteksyonan, may itinatagong malaking kasinungalingan mga kabalitaan sa panig ho ng Bungit administration. Malamang hindi rin ito magpapapreskon sa ngayon itong si Au Castro, si Anticlerño. Kasi araw-araw na lang ito nagpapreskon nagpapa-apple sa mainstream media mga kabalitaan. Ngayon, ano na naman kaya? Dapat mga ganitong cases ay mag-preskon na agad itong si Castro. Para malaman mga kabalitaan at daily talaga ang i-update niya dito sa mga tao na day 1 pa lang nung lumabas yung resultang ito, dapat updated na ho ang taong bayan. Malamang ito ay nakakatulog pa kaya sila sa resultang ito mga kabaitaan? Napaisip kaya sila na talagang bumalik sa atin yung ating mga ginawang kasinungalingan mga kabalitaan? So titignan ho natin bukas makalawa. Pero meron pa ho tayong papanoorin ho dito itong isang kalbong si Dave Gomez. Napaka-alakwentang sumagot. Hugas kamay din ito. Napakabugok sumagot mga kabalitaan dahil daw it's a private matter ang nangyari hong pagkamatay ni Tantoco na kung saan ang dahilan ay ang paggamit or na overdose sa tinatawag na cocaine kabalitaan. Kapang dahilan ay cardiovascular disease. Makikita rin na open ang status ng kaso ng pagkamatay ni Tantoco. Sa pagbisita ni Presidential Communications Office Acting Secretary Dave Gomez sa press briefing room ng Malacanang ay natanong ito sa issue. Idiniin kasi ni Gomez sa Malacanang Press Corps na ipagpapatuloy niya ang paglaban sa fake news. Sa tingin niyo po, Sec, part ng fake news yung pag-involve po kay First Lady dun sa Tantoco's death? Tantoco's death? Yes po. That's a private matter. I cannot comment on that. Eden Santos para sa Mata. Tingnan nyo mga kabaitaan na it's a private matter daw. Hindi daw siya makakomment sa usaping iyon. Tama po yun? Tama po ba yung sagot niya? Hindi niya pa pwedeng sabihin mga kabaitaan, hindi, wala pa akong masasabi dyan dahil hindi ko pa nakakausap itong si President Bungit at si Ma'am Lisa. Kung ano yung mapag-uusapan ho namin at ibabato ko po sa inyo para malaman nyo kung ano ho talaga ang katotohanan ho dito. Ganun ho talaga sana mga kabaitaan kung ikaw ay talagang matalino. O di kaya dahil siguro matalino naman siguro itong si Dave Gomez na corner ho, na checkmate lang ho ito ni Eden na hindi niya ho inaasahan yung pagtatanong na ito ay nakakabobo pala mga kabalitaan. At dito naman ho, atin naman ho panoorin itong si Baby Chua, itong si Chihuahua mga kabalitaan ay nagiging angat rin ito sa usaping impeachment kay Inday Sara Duterte. Dahil nga po mga kabalitaan,
At dito naman ho tayo, pag-usapan natin mga kapitan itong usapin ni VP Sara Duterte, yung kanyang kasong impeachment dahil si Chua ho dito ay naging angat mga kabalitaan sa mga sagoto nito sa mahigpit na pagtatanong ho. Talagang tagusang hanggang buto, napakatulis na tanong ho ni Manong Ted patungkol sa rules ho nila sa impeachment mga kabalitaan kung saan nagiging ob-ob angat at parang walang kwenta na ring prosecutor itong si Au Chua. Okay, so pinapayagan daw mga kabaitaan kung aantayin pa daw nila kung ilang tao, ilang pribadong individual ang magsasampa na impeachment to laban kay ni Sara Duterte. Pero yun po ay wala sa saligang batas, wala sa konstitusyon at wala ho sa kanilang house rules mga kabalitaan. Dito ho natin malalaman kung gaano ho katanga itong si Chua. At mali-mali ho yung sagot niya dito at hindi na ho talaga nakapag-isip ng tamang sagot dahil purnada ho. Okay, so tama ho, hindi na refer dahil walang referral. Kaya nga ho, ito yung naging dahilan na tumagal at naging masabi na lang natin na partially dismissed na ho itong impeachment ni Sara Duterte dyan sa Senado, sa impeachment court ng mga senador. Dahil nga po, ito ang naging debate ho dito. Ang kukubildo ho dito mga kabaitaan kung bakit inupuan lamang ho ng ilang mga linggo na hindi ho nila nirefero ito sa House Speaker at sa Justice Committee mga kabaitaan itong naunang tatlong impeachment. Dahil nga po mga kabaitaan ayon sa ating batas na pag may nagsampa na ho ng kaso automatically shall at forthwith ho na i-refer na ho ito mga kabaitaan dyan sa House Speaker mga kabaitaan. Pero wala. So dinidelay ho nila dahil siguro nakikita nila na hindi sila makakalusot mga kabaitan at naninigurado sila na hindi ho sila labag ho sa 1-year bar mga kabaitan kasi pag tinanggap po nila yung una o hanggang 3 at makikitang wala hong probable cause ay hindi na ho masasampahan si Sara Duterte the next following year mga kabalitaan. O di kaya talagang sinisino po nila talaga ito na matuluyan si Sara Duterte. Pero hindi nila nakikita na napakamali at delikado yung kanilang ginagawa na pwede ho silang balikan ho dito. Heto na nga na nakikialam or nangingialam na talaga ang Supreme Court dahil pinaghihingan ho sila ng mga kaukulang dokumento patungkol sa kanilang pinanumpaan na impeachment ho laban kay VP Sara Duterte. Problema mga kabaitan, nasa rules daw, sinusunod daw nila yung rules. Kaso nga lang, yung rules na sinatawag ho nila, yun ba ho talaga yung rules talaga nakapaloob ho sa House sa kanila dyan, no? Sa House rules ho nila. Pero baka kanila lang ho yun, gawa-gawa lang nila ho yun mga kabaitan, yun po. Anyways, alam naman ho nila talaga ito. Pero yung proseso ngayong sinasabi ay medyo malaking problema ho talaga. Dito sila talaga nawawalan ng pag-asa ho mga kabaitaan kasi kung sa tingin nila matalino ho sila dyan sa mayabang kapulungan, ina-underestimate ho nila yung kakayahan ng mga senador, nagkamali ho sila. Lalo na kay Cheese Escudero, rinig ho natin na discretion pala ng Solgen Ika nga, sabi niya. Paano yung House rules na tinatawag? Na may mandato ho yun, pag nag-file na ho, meron akong nag-file, agad-agad, i-refer na ho yan sa House Speaker at sa Justice Committee. So, ba't hindi ho nila ito ginawa? So, discretion pala ito ng Solgen na kung kailan niya gustong i-refer, depende na ho sa kanyang magiging desisyon. At ito ba ay nasa batas ho talaga natin at sa kanilang House rules mga kabal. Hindi naman ho talaga. Yun ang nakasaad sa batas ho natin sa House rules nyo nga dyan na kung merong magsampa ng kaso agad-agad ipapadala. I-refer na ho yan. Kung may probable cause o kung wala, di wala talaga. May 1-year bar talaga ho mga kabaitaan. Kung may probable cause, di tuloy nyo sa Senado. Ganun ho yun. O ba't gawa-gawa ho kayo ng inyong sariling house rules dyan na hindi nyo sinusunod yung mismong nakasulat, black and white, dokumento pa ho yun na nagsasaad at napakalinaw, pinapaliwanag ho dyan, pero hindi nyo sinusunod. Ngayon, aawayin nyo yung Senado na hindi sinusunod yung forthwith nga kayo na nga unang hindi sumunod at kayo'y question ho ng Senado dahil sila po ay mga hurado, kayo ay nasa prosecution o kayo na panig, so ba't din nyo naisip ho yun? Ngayon, nagkaletse-letse na,
mas lalong magkakalitsi-litsi na dahil umatake na rin yung Korte Suprema ho sa kanila na nag-request na ho ng kaukulang dokumento sa mga isinasampahong impeachment nung una, dalawa, pangatlo, hanggang itong na-impeach ni Sara Duterte. So walang bilang daw kung ilan yung magsasampa ng kaso. Ay kaya pala pag gusto ho sila, tanggap dito, tanggap doon, hindi nire-refer, hanggang bandang huli may nire-refer na ho sila. So yun po ba yung sinasabi ho ng ating House Rules dyan, ng ating konstitusyon? Parang hindi naman siguro natin, wala naman tayong naririnig ganun mula sa mga eksperto. So kayo talaga, klaro ho talaga at naging tanga ho kayo dito sa usaping ito, Chua. Kaya kayo dyan, manginig na kayo sa takot dahil sigurado ho na inyong mga ninanais na ma-impeach dyan si Sara Duterte at makonbikto sa sinasabi niyong aligasyon sa articles of impeachment. Nako, kabaliktaran ho yung resulta na yan, Joel Chihuahua, mga kabalitaan. Kaya wag na kayong mangarap ng gising. Patulog muna kayo at ilagay nyo sa inyong panaginip na kayo ay nanalo sa impeachment na ito laban kay VP Sara Duterte. Sa Korte Suprema, sigurado to wala. Dismiss talaga yung kaso ni Sara. Kasi wala, yung mga sinasabi nilang may hinihintay pa sila, ganito, 1, 2, 3, 4. Wala ho eh. Klaro naman ho sa sinasabi sa House Rules na binabasa ni Manong Ted ho dito na shall be filed, Sa mga gustong mag-file, shall be filed. I-file yun na. Parang ganon. At ang trabaho ng Solgen, tatanggapin niya ito at agad nyo na rin i-refer dyan sa House Speaker at diretsyo na rin sa Justice Committee. Kaya kung may probable cause, tuloy sa Senado na i-convene ang Senado bilang impeachment trial or impeachment court rather. At kung makonbikto man o ma-acquit man, may 1-year bar na. Kaso, ang pinoproteksyonan ho nila dito na sinisigurado ho nila na hindi ito dapat mangyari na magkakaroon ng 1-year bar, kailan tuloy-tuloy ho ito. Kaya namimili ho sila kung sino ang may bigat ho na dahilan na para ma-impeach itong si Sara Duterte sa 4 na iyon. At yung napili ho, yun talaga yung pang-4, mga kabalitaan. Dahil alam ko, pinagtutulungan ho nilang sinulat dyan yung articles of impeachment para ho sila mismo ay maligaw rin nila yung kanilang mga kasamahang mga mukhang pera ho, mga kabalitaan, na pinangakuan lang ng mga ilang minuto, sinabihan lang ganito ng magic word ni Tamba. Ay nako, parang na-hypnotize na agad sila at pumirma na dinadaan ho sa isang pangako na kung saan ay kukunin daw ito sa isang conditional release, mga kabaitaan, na itinanggi naman ho ni Tiangco at hindi naman ito sinang-ayunan ni Bongit di umano, mga kabalitaan. Kaya kung nagustuhan niyo po ito ating video presentation ngayon, huwag kalimutan, lagi ho tayong tumutok dito sa ating munting bahay, mga kabalitaan, at panatilihin lamang hong manood. At para malaman ng karamihan kung ano makaganapan sa ating lipunan, ang gagawin nyo lang po, paliguan ng maraming likes, buhusan ng maraming komento, reaksyon, opinion, suggestion, at i-share nyo na rin po ito, mga kabalitaan. Kung lagi kayong nanonood, check nyo muna yung notification bell ho natin. Baka naka-close ho yan, kailangan buksan, turn on your notification bell, mga kabaitaan. Kailangan na naka-turn on your notification bell para siguradong mapapanood agad-agad yung ating mga latest uploaded video. At of course, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, subscribe na rin ho kayo, mga kabalitaan. Bago tayo magtapos, pasalamatan muna natin si Mami Rose at Tobias family dyan sa Lapu-Lapu City sa Cebu. And of course, si Ma'am Ann Santos and Corazon dyan sa Japan. Maraming salamat. Assalamualaikum sa ating kapatid na Muslim. Masalamo sa inyo lahat. Saludo rin kami sa inyo. And of course, ating mga sinasaluduhan din, mga makabagong bayani ating bansa, ang overseas Filipino workers, mga kabalitaan. Diyan sa Nahig, Netherlands, mga kababayan natin na laging nakabantay ho sa labas sa detention center ni Tatay Digong Duterte. Maraming salamat ho sa inyo, mga kabalitaan. At wala na ho tayong nakakalimutan pa. Well, anyway, tayo po ay magpapaalam na ho. Kita-kits tayo sa ating pagbabalik sa mga ilang oras. Dito lamang ho sa inyong laging pinapanood at tinatambayan, Danagan Balita Reaction Video News Update. Kabisaya ng Mindanao, Luzon, basta may mga Pilipino, ang bahay na ito ay para ho sa ating lahat. To God be the glory. Mwah, chip chip. Peace out.